So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat tinalo po ng Pinoy na si Jerry Francisco ang dayong boksingero na si Raymond Poncaiching na taga Hong Kong via unanimous decision sa kakatapos lang po ng laban nila na ginanap sa Bukidnon. Dahil dyan mga tol, nasungkit ng Pinoy ang titulong WBC Asia Continental Light Flyweight. Umabante na ang record ng Pinoy sa 10 wins and 2 losses, habang bumagsak naman ang record ng kalaban sa 9 wins and 3 losses. Samantala, panalo nga din po ang pambato natin sa women boxing na si Winnie Klein Birano na depensahan po niya ang kanyang WBC Asia Light Flyweight Continental Championship belt dito sa Thai fighter na si Kulatida Quesanor. Tinalo nga po ng Pinay ang kalaban sa pamamagitan ng unanimous decision. Dinumina po ng pambato natin itong Thai fighter mula round 1 hanggang round 8. Dahil dyan mga tol, umabante at nananatili pong walang talo si Winnie Klein Birano. May bagong record na po siya na 12 wins and no losses. Bumagsak naman ang record ng Thai fighter sa 6 wins and 3 losses. Samantala, sa linggo na po ang laban ni Olympian Charlie Suarez kontra sa Amerikanong si Luis Coria. May record na 15 wins, 6 losses with 7 knockouts. Gaganapin po ang laban sa Amerika. So replacement nga lang po itong makakalaban ni Suarez mga tol. Ang original dapat na makakalaban niya ay si Henry Lebron. Pero umatras nga po itong si Lebron. Paliwanag ni Charlie Suarez, maaaring natakot daw itong si Lebron sa kanya dahil na-monitor daw ng kalaban ang training niya sa Amerika. Lalong-lalo na daw yung sparring niya. Maaari umano yun ang dahilan kung bakit umatras itong si Lebron. Yan po ang paliwanag ni Charlie Suarez nang ma-interview siya ni Pau Salud ng Paukas Sports. Pagdating naman sa replacement na si Luis Coria, gusto ng coach ni Suarez na in-knockout ni Suarez ang kalaban para maipakita daw sa top rank na ready na daw silang lumaban sa world title. Pagbubunyag naman ni Charlie Suarez mga tol, dapat nga daw lalaban na siya sa world title kontra kay Emmanuel Navarrete para sa WBO Super Featherweight noong nakaraang taon buwan ng November. Pero hindi daw natuloy ang laban na yan dahil nagka-injury daw siya. Kung matatandaan mga tol, si Robson Consicao nga po ang nakalaban ni Navarrete noong November at nauwi po ang laban nila sa majority draw. Speaking of Navarrete mga tol, aakyat na po ng lightweight division si Navarrete at kasado na po ang laban niya kontra sa unbeaten na si Denis Berenchyk ng Ukraine. May record na 18-0 with 9 knockouts. Paglalabanan po nila dyan ang bakanting WBO lightweight world title na ibinakante ni Devin Haney. At ngayong May 18 na po yan magaganap sa San Diego, USA. So kapag nanalo nga po dyan si Emmanuel Navarrete mga tol, isa na po siya magiging ganap na 4 Division World Champion. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa Amerika na magte-training ang prospect ng Super Bantamweight Division na si Carl James Martin sa susunod niyang paghahanda sa laban. At doon na nga din po siya hahanapan ng laban sa Amerika. Sinabi ni Martin mga tol sa post niya, inaasahan umano niya makakasama niya si Pitbull sa boxing gym sa Amerika. Nagpapaalala din umano kay Martin mga tol ang pagiging masipag, determinado at matatag. Lalo na kapag nakasama na daw niya ang star ngayon ng Mexico na si Pitbull. So maraming nga pong matututunan si Martin mga tol once na makasama niya na si Pitbull sa gym. Ilang laban na nga lang din po ni Martin, siya naman ang mapapalaban sa world title. May malinis pa rin pong record si Martin na 23-0 with 18 knockouts. Ang huli nga po niyang pinataob mga tol, ang Thai fighter na si Chaiwat Buakratok nito lang nakalipas na December, kung saan tinapos nga po yan ni Martin mga tol sa round 6 lang at masungkit ang WBO Global Super Bantam na hawak noon ni Casimero.